Mapagpalang araw, ito na po tayo sa part 3 ng ating goat story. Okay, ito na po yung balat ng kambing, pakukuluan na po natin siya. So, lalagyan lang po natin siya ng, as usual, yung tanglad para maalis ang lansa, tsaka luya. Then, lalagyan din natin siya ng bawang. Nalagay kong bawang dito, kalahati ng isang buo. Ayan. Pakukuluan lang natin yan hanggang sa medyo lumambot, pero hindi yung sobrang lambot. Kailangan medyo may konting kunat pa din. Ayan na po siya. So, napakulo na. Ayan. Medyo napatuyo ko na rin siya ng konti. Ngayon, i-blowtorch ko na po siya isa-isa. So, nilagay ko na po siya sa isang aluminum tray at dyan ko na lang po siya binlowtorch. Ayan. So, medyo matagal itong process na to kasi nga, isa-isahin natin yan. Baligtaran. So, kaya po natin ginaganyan para magkaroon din po siya ng smoky flavor. Ayan. Mas masarap po ang lasa niya pag medyo na ihaw siya ng konti. Ayan. Ayan na po siya. So, ihiwa-hiwain na natin yan. Ito na po yung atay. Sinamahan din po natin ng atay yung ating kilawin para mas masarap. So, ayan, nahiwa na po lahat ng balat saka ng atay. Lalagyan naman natin siya ng luya. So, sa luya, hiwain lang natin ng pino. Ayan. Tapos, saka natin siya ilalagay doon. Ayan. Tapos, after ng luya, sibuyas naman. Bala kayo kung anong gusto nyong hiwa sa sibuyas. Pwedeng slice lang kung medyo maliliit yung sibuyas nyo. Or pwede rin namang medyo pino. Ayan, katulad yan. Ihahalo na po natin yan dyan. Timplahan natin ng suka. Yung suka, syempre, yung gagamitin ko, yung timplado na. Meron na rin kasi yung suka ko na sili, bawang, luya, paminta. Ayan, haluin na natin. So, unti-unti lang ang pagtitimpla. So, kada timpla titingnan natin, titikman natin, tapos pag kulang pa, dadagdagan na lang natin kung ano yung kulang. Hindi natin kasi pwedeng biglain ng pagbubuhos ng suka, baka sumobra naman ng asim, hindi natin makontrol. Ayan. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng kalamansi. Ayan. Sa kilawin po, kahit anong kilawin ako, isda, o itong kambing, masarap po, nilalagyan talaga siya ng kalamansi bukod sa suka para medyo mabango din ang amoy. Ayan, so pigayin lang natin isa-isa. Ayan, sa kalamansi, bahala na kayo kung gaano kadami. Tansyahan pa rin po, basta titikman nyo siya. Kung kulang pa, tsaka nyo na lang po dagdagan. Mas madali pong mag-adjust kapag kulang kaysa mapasobra po tayo. Mahirap na pong habulin kapag sumobra. So, walang kamatayang paghahalo lang po. Halo lang tayo ng halo. Yan. Kasi medyo sticky rin po yung balat ng kambing eh. So, pag nilalagyan natin siya ng anything na liquid like suka or kalamansi, yan, naghihiwa-hiwalay siya. Medyo nagiging buhaghag siya. Ayan. Tulad yan. So, halo-halo lang. Nagdagdag na naman tayo ng suka doon. Ngayon naman, lalagyan na natin syempre ng siling berde, yung haba, yung pangsigang na sili. Ayan. Bahala na kayo kung gaano kadami. Yung anghang, kayo nang bahala. Kung gusto nyo manghang, damihan nyo ng sili. Pwede rin kayo magdagdag ng siling pula. Mamaya, lalagyan natin ng siling pula. Oh, eto pala. Ito naman yung ating sinampalukang kambing. So, habang naggagawa tayo nung kilawin, pinakukulo ko na to. Ayan po, malambot na po yan. Ayan, pwede na yan. Lalagyan na lang natin yan ng usbong ng dahon ng sampalok. Ayan. So, luya. Ayun. Ayun yung paa.
Lagyan natin syempre ng ceiling green. Tapos ito naman yung dahon ng sampalok. Sa pampaasim, pwede kayong gumamit ng natural na sampalok. Kung hindi man, pwede na yung mga artificial na sinigang mix. Yan, halu-haluin lang natin. Actually, pwede na yan. Ready na. Tapos na tayo sa sinampalukang kambing. So, balik tayo rin sa kilawin natin. Nagtadtad naman ako ng dahon ng sibuyas. Yan. So, halo-halo pa rin. Haluin lang nating mabuti. Ayan, ito yung option nyo na lang to. Kung gusto nyo ng medyo may kagat talaga, lagyan nyo ng siling labuyo. Ayan. So, eto na ang ating kilawing kambing. Abangan natin yung susunod nating episode. Last na po ito dun sa ating goat story. Kaya abangan nyo.